Mga kaibigan, isang kwento ang ating nasumpungan mula sa ating paglalagalag. Isang kwento na unti-unting nilalamon sa pagdaan ng mga panahon. Ang istoryang ito ay nagmula kay Aling Salve at ayon sa kanyang salaysay, naganap ito noong kanyang kabataan. Isang umaga, isinama daw siya noon ng kanyang lolo Butchok. Una ay 2 bangka silang nagpalaot na matapos ang ilang hindi kataasang alon ay naghiwalay na sila. Ang isa ay dumayo sa malawak at malalim na parte ng karagatan, habang sila naman ay dumako doon sa may bandang babatong bahagi ng katubigan upang doon sila ay mamana ng mga isda. Ilang sandali lamang ay ibinagsak na ng kanyang lolo ang angkla ng kanilang bangka upang ito ay huminto. Saka gumayak ang matanda. Isinuot nito ang malapad na tila kagamitan bilang pangpadyak sa may tubig. Saka isinuot nito ang salamin na pangsisid habang may higpit na hawak ang gamit nitong pangpana ng isda. At sumisid na ito sa may ilalim ng dagat. Masaya ang batang si Salve tuwing sumasama sa kanyang lolo dahil paborito nito ang kalmadong pagduyan ng karagatan habang sinasabayan ng banayad na pagdampi ng maalat na hanging dagat. Abala itong nanginginain ng kanilang baong kakanin na sumang ibos. Ilang pagkagat pa ay dama na nito ang kanyang pagkabusog. Nang bigla itong natigilan, kumunot ang kilay nito. Nasinabayan ng paniningkit ng kanyang mata. May naririnig ito. Wari may tumatawag ng kanyang pangalan. Nagpalingon-lingon pa ito sa may paligid. Ngunit wala naman siyang nakikitang kakaiba. At biglang pag-ahon naman ng kanyang lolo upang ikarga ang mga napanang iba't ibang uri ng mga isda. Napangiti ito. Natutuwa sa iba't ibang kulay ng mga isda na tiyak niyang napakasarap. At bago muling sumisid ang kanyang lolo, ay ika nito. Ayos ka lang ba dyan, apo? Kung nagugutuman ka, ubusin mo na ang ating mga baon. Ha? Opo, tapos na po akong kumain. Ganun ba? O siya, sandali na lamang ako nito, ha? At tayo'y babalik na. Yan na lamang, ha? Kamalikot. Ika ng lolo nito habang nakalubog sa may tubig alat, saka mabilis muli itong lumubog upang manguha pa ng mga lamang dagat. Itinuloy nito ang panginginain, dumampot ng hinog na saging at saka binalatan. Pero nang kanyang isusubo na ang hawak na prutas, ay muli itong nakarinig ng kung anuman sa kanyang paligid. May tumatawag sa kanyang pangalan. Nasa pagkakataong ito ay malinaw na niya itong naririnig. Hindi lamang ito dala ng hangin. Talagang may tumatawag ng kanyang pangalan. Nagpalingon-lingon pa ito sa may paligid. Nang bigla itong natigilan.
Dahil sa dako ng nakausling mga batuhan, may nakikita ito, tila isang tao. Kumakaway pa ito, wari siya ay tinatawag. Pinapalapit. Inaanyayahang sumagwan, papalapit doon sa may batuhan. Na dito ay mas lalong napukaw ang kanyang kuryosidad. Pero tila, hindi na niya kailangan pang sumagwan. Dahil, unti-unti, dahan-dahan, dinadala ng alon ang kanyang sinasakyang bangka. Papalapit. Papalapit sa may kung anuman na nasa may batuhan. Nakadama ito ng kaba na papaatras. Habang dahan-dahang lumalapit ang kanilang bangka patungo sa may kung anumang nilalang. Nasa paglapit ng bangka ay kasabay nito ang pagbilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Lalo pa nang biglang lumitaw ang kabuuan ng nilalang na nasa may batuhan. Ilang ulit nitong kinusot-kusot pa ang kanyang mga mata dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Sapagkat kitang-kita nito ang isang nilalang. Kulay pilak, may bakas ng guhit-guhit na may kalahating katawan ng isda. At ang pang-itaas na itsura nito ay mas lalong nagiging kahindik-hindik habang siya ay papalapit ng papalapit. Dahil sa kabila ng kanyang kamusmusan, hindi kaila ang kanyang nakikita. At ito ay ang kung tawagin ay sirena. Nataranta ito na di sinasadya sa pagdampot ng kanyang sagwan ay nalaglag ito sa may tubig at nagpalutang-lutang papalayo. Na mas nangilabot pa ang batang si Salve ng kanyang makita ang nakakapangilabot na pagngiti ng nilalang. Kung kaya, isang walang laban na malakas na pagsigaw na lamang ang kanyang huling nagawa. At biglang pag-ahon naman ng kanyang lolo na mas lalo itong nagsisigaw ng napakalakas dahil sa kanyang pagkakagulat. Mabilis na sumampa ang kanyang lolo Butchok at kitang-kita din ito ang mabilis na paglukso ng nilalang patungo sa may tubig. Saka muling balik tingin naman ng kanyang lolo Butchok. Apo! Anong nangyari sa'yo? Bakit tumumutla ka? Ha? Nagulat ba kita? Pasensya ka na, ha? Pero sa kabila ng lahat, kaya pala mabilis na umahon ang lolo nito dahil ipinagtataka nito kung bakit dumalayo ang kanilang bangka doon sa kinapupwestuhan habang kita pa nito ang pagkaladkad ng ibinabang angkla. Kung kaya ito ay mabilis na umahon ng kanilang bangka. Sandaling inilibot ng kanyang lolo ang paningin, saka iniabot ang nakalutang na sagwan upang magbugsay pauwi ng kanilang bahay. At sa pautal-utal na wika ay naunawaan ng kanyang lolo Butchok ang lahat. Ngunit ika nito ay baka lamang ito ay namamalikmata lamang at huwag nang matakot dahil sila naman ay papauwi na.
Hinding-hindi niya daw ito makalilimutan dahil hindi siya maaaring magkamali sapagkat hanggang sa panahong kasalukuyan ay napakalinaw pa rin ng kanyang balintataw. Lumipas ang mga panahon. Madami pa ang mga naganap na hindi maipaliwanag na ika nga nila. Sadyang mas bukas ang pananaw ng mga musmos kung ang pag-uusapan ay ang aspetong kababalaghan. Dahil isang araw, dakong 3:00 ng hapon, nautusan ito ng kanyang ina upang kumuha ng ilang gulay na gagamitin para sa kanilang hapunan. Walang pag-aalinlangan, masaya itong gumayak. Dinampot ang kanyang maliit na sisidlan at gawang panungkit saka lumakad na ito papalayo. Hindi na nito kailangan pang magpakalayo-layo dahil nasa paligid lamang daw ng kanilang bakuran ang mga tanim na sili, sintores at singkamas. Kung kaya ay hindi ito nahirapan na mamitas. Ngunit napapakamot ito dahil wala itong mahagilap na gugulaying pako sa pagkakataong ito. Siguro, naunahan na naman siya ng mga alagang kalabaw at baka ng kanyang tiyuhin. Idagdag pa ang alagang kabayo nito na kinahihiligan ding kainin ang mga halamang pako. Kung kaya, ay binigtas pa nito ang daan upang humagilap ng gulay na kanyang hinahanap. Na di alintana ang pagtakbo ng oras. Nalilibang ito sa pamimitas sa mababang puno ng duhat at bayabas. At nang ito ay makarami, bumalik na ito upang umuwi na. Lalo pa, masyado na itong napapalayo sa may kasukalan ng kakahuyan. Subalit, sa kanyang pagbabalik ay natigilan ito dahil may naririnig itong pag-iyak. Isang nakakaawang pag-iyak ng isang sanggol. Napayakap ito sa kanyang munting sisidlan. Nagpalingon-lingon. Pinapakinggang mabuti. Saan nga ba nagmumula ang nakakaawang pag-iyak? Dahil bata, ay likas ang maawaing puso. Sinundan nito ang matinis sa pagpalahaw ng umiiyak na sanggol. Pero, natigilan ito. Napapaatras. Dahil, sino nga bang walang pusong ina ang mag-iiwan ng kanyang sanggol doon sa may gitna ng kagubatan ng mag-isa? Kung kaya, dahan-dahan, umaatras ito. Saka bumaling ng pagbalikwas upang ito ay mabilis na makauwi. Subalit, huli na. Dahil sa gilid ng mga nagtataasang kugon at talahib, naririnig nito ang mga pagkaluskos. Tila papalapit na pagkilos sa kanyang kinapupwestuhan. At dinig nito ang papalapit na nakakapanindig balahibong pagagikgik ng isang sanggol. Pagtawa na wari ay tuwang-tuwa, tila tinig ng batang nilalaro. Ngunit, kakaiba ang dulot ng pagbungis-ngis nito. Dala ay kilabot at gumagapang na takot. At sa paglapit nito, ay unti-unting lumalalim. Mas nagiging garalgal, tuwang-tuwa, habang papalapit ng papalapit sa kanya. Na dito ay hindi na siya nakakilos, lalo na
nang hawiin ng kung anumang maliit na nilalang ang mataas na mga dahon ng kugon at talahib. Tila estatwa, hindi makakilos ang nabiglang bata, kundi ang makipagtitigan na lamang ng kanyang nanlalaking mga mata sa may gumagapang na sanggol na wari ay tuwang-tuwa. Dahan-dahan itong tumatayo, papalapit sa kanyang kinupupwestuhan. At dito siya tila natauhan at nang kanyang naalala ang kwento ng mga matatanda tungkol sa isang maligno sa may kasukalan ng gubat na dapat iwasan. Ang kung tawagin ay tiyanak. Naika ng mga matatanda, ito ay isang supling ng mga demonyo mula nang itakwil sa kaharian ng Diyos ang mga tiwaling anghel, at dito sila ay namuhay upang maghasik ng lagim. At kung ito ay magkakaroon ng pagkakataong makalapit, kadalasang sinasapit ng mga manlalakbay ay tanging pagnanais nitong makapanakit. Nagkakarerahan ang kanyang paghabol ng paghinga, pagkabog ng dibdib, habang ito ay papalapit ng papalapit. Subalit, may narinig itong sumitsit, kung kaya ay napalingon ito ng pilit. Isang babae. Nakatayo ito sa may di kalayuan. Seryoso ang muka, at narinig nito ang nakakapangilabot na pag-angil. Warig galit na galit ang namumulang mga mata, naglalaway, habang dahan-dahang umaatras ang munting nilalang. Dahil dito, nabuhay ng loob ang nooy batang si Salve. Buong tapang nitong dinampot ang nakuwang singkamas at ibinato ito sa umaatras na nilalang. Sa mabilis na tumakbo ito ng napakatulin papauwi ng kanilang tirahan. Ngunit sa kanyang pagkaripas ay wari nawawala ito sa kanyang sarili. Hindi nito matagpuan ang kanyang daan pabalik. Ilang beses itong dumalakad takbo na halos napiktal na ang kanyang tsinelas. Kung kaya ay binitbit na lamang at muli na itong kumaripas. Pero hindi pa rin ito matagpuan ang kanyang daan. Nasa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang pagdulo ng kanyang mga luha. Takot na takot. Nagahalo ang emosyon at di malaman ang kanyang gagawin. Subalit, muli narinig nito ang pagsitsit na sa pagkakataong ito ay napakamalumanay ang pagtinig. At nang kanya itong lingunin, nakita niya ang kaninang napakagandang babae. Nakataas ang isang kamay, wari itinuturo ang daan pabalik sa kanyang tirahan, at dala ng desperasyon, bumalikwas ito upang doon ito ay dumaan. Naikapa ni Aling Salve. Hindi na niya nagawa pang magpasalamat, kundi ang lingunin na lamang sa huling pagkakataon. Pero naglaho ito, tila parang bula. Naayon pa sa isang kwento ni Aling Salve, noon ay may binatang magbubukid na nagsuga ng kanilang kalabaw ang inabutan ng dilim doon sa may kagubatan. At sa di inaasahang pagkakataon ay nakatagpo din ito ang nakakapangilabot na nilalang. Nasa kasamaang palad ay hindi nakaligtas
ang naiwang kalabaw. Lumipas pa ang mga panahon. Hindi na ito masyado pang pinalalayo ng kanyang mga magulang. Lalo pa nang isang araw ay bisitahin ito ng albularyo na dito ay kanyang nalaman na ang noon ay batang si Salve ay sadya palang lapitin dahil ito sa kanyang nunal na nasa may gilid ng kanyang mga mata. Na ayon sa mga albularyo o manggagamot na ang mga taong may nunal sa may gilid ng mata ay may di alintanang kakayahan na makakita ng mga kakaibang bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Kaya ayon sa mister nito na si Mang Adan, palagi ay kung ano-ano na lamang ang kanyang nakikita. Kahit wala naman daw siyang ginagawa. At kung ano-ano pa ang sinasabi ng kanyang asawa, kaya palaging nauuwi ang lahat sa kanilang mahabang pagtatalo. Gagawin mo pa akong bulag. Totoo naman tulad nung isang araw. Pumunta tayo sa may dagat. Sabi ko, kuhanan mo ako ng litrato. Anong ginawa mo? Aray ko. Tinagtad mo ng kuha yung mga babaeng akala mo naghihirap sa tela kung makasuot ng kakarampot. Aray ko. Tapos ano? Aray ko. Yung kuha mo sa akin. Blade. Napakalayo. Napakalabo. Aray ko. Aray ko. Hindi ka nakasya sa may litrato Aray ko. Ay, lintik. Tabuho ko talaga. Sira ulo ka pa dun ka. Hindi pala kasya. Gusto mo pa lagi nasasaktan, ha? Aray ko. Ito talaga. Aray ko. At isang gabi, kapanahunan ng kanyang unang pagbubuntis, nasa may ikapito na ito ng kanyang pagdadalang tao. Nasa kasarapan na daw sila noon ng kanilang pagtulog. Ngunit, dala ng kanyang pagbubuntis ay nakaramdam ito kung kaya ay sumaglit ito upang magbanyo. At sa kanyang pagbabawas, nakarinig ito ng kung anumang kaluskos doon sa may likod ng bahay. Na di na ito tulad ng dating nervyosa at takot na bata. Dahil matapos umihi, ay hinugot nito sa may dingding ang nakasabit na itak. Marahan itong lumakad upang kanyang silipin ang kanyang narinig na kung anumang kakaibang ingay at mga pagkaluskos doon sa may likod bahay. Napakunot ang kilay nito dahil may naaamoy itong mabaho, napakalansa, alimuyak na di kaaya-aya sa kanyang paligid. At batid din ito ang mga kwento-kwento. Tuwing ganitong may buntis, ay paniguradong tuwing gabi ay bibisitahin ka ng isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Pero hindi ito natatakot. Mas hinigpitan pa nito ang paghawak sa matulis na itak. Sa kamarahan, tinanggal nito ang nakasukbit na kandado ng pintana upang kanyang silipin ang kung anuman na nasa kanilang likod bahay. Na dito, nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat kitang-kita nito ang isang napakalaking baboy. Kakatuwa ang ikinikilos nito dahil kitang-kita niya ang napakalaking baboy na ito na lumalakad tila isang tao. Dahil dito ay kumabog ang kanyang dibdib, nakadama ng napakalaking takot at kilabot sapagkat oo nga naman, isang napakalaking baboy at lumalakad ito na nakatayo.
nang biglang lumingon ito sa kanyang gawit. At sa kanyang labis na pagkakataranta ay napamura ito ng napakalakas sa kabinato nito ng itak ang nabigla ding aswang. Kitang-kita ni Aling Salve. Dala ng pagkakabigla, napalundag ang nakatayong baboy. Saka tumalon ito patungo sa kanilang bakod. Ngunit, sumabit ang isang paa nito. Dahil dito, mabilis niyang isinarado ang bintana habang nagsusumigaw pabalik ng kanilang kwarto. Adan! Rico! Adan! Kumisig ka! Kumisig ka! Rico! Kumisig ka! May aswang! May aswang! Rico! Kumisig ka! Kumisig ka! Rico! Dali! Nasiyang pagbalikwas naman ng pagtayo ng asawa nito upang sugurin ang sinasabing nilalang. Tabi dyan! Tabi! Malis ka dyan! Malis ka sa dadaanan ko! Tumabi ka! Tabi! Malis ka dyan! Malis ka sa dadaanan ko! Tabi! Anak ng... Yung itak ko! Yung itak ko! Nasaan na yung itak ko? Nasaan? Dito ko lang sinapit yun eh! Kwan! Ewan ko! Ewan! Bakit sa akin man binibintang? Balay ko no? Naman no? Baka naman kasi kinuha mo, tsaka... Aray ko! Bibintangan mo ako? Bibintangan mo ako? Pisan mo na dyan! Aray ko! Pisan mo! Aray ko! Aray ko! Dali! Dali! Oo na! Baka makatakas yun! Dali na! Habulin mo! Teka ka muna! Bakit ko nga kailangan habulin yung aswang na yun? Ano bang meron? Oo nga no? Kuan! Habulin mo! Bilis! At baka itakbo yung itak mo sa labas! Anak ng... Bilisan mo! Paano napunta naman dun yung itak ko? Sabi mo kanina. Aray ko! Bilisan mo na kasi! Bilisan mo! Oo na darling. Teka lang, aray ko. Subalit, tulad nga ng ika ni Mang Adan, wala din namang silbi kung lalabasin pa niya ito dahil wala naman siyang maaabutan kundi ang kanyang itak na nakatarak doon sa may lupa at ang kanilang bakod na nawasak dala ng lumuksong nakatayong baboy dahil sa labis na pagkakataranta. Mga kaibigan, napakadami nilang mga kwento, mga totoong sariling karanasan, mga istoryang tungkol sa iba't ibang kababalaghan. Mga kwento ng pagpapatunay na ang iba pa ay konektado sa inilahad ng kanilang mga kapitbahay. Mga testimonya, mga manifestasyon tungkol sa mga kwento ng kababalaghan.